daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Kaibigan. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 26. Dispiras. Ang unang sayaw ni Bato sa kanyang Ellen. Bispiras ng piyesta nung araw na iyon, pagsapit ng hapon ang mga kabinataan, kadalagahan ay naghahanda na para sa gaganaping sayawan. Naasar si Bato dahil hindi pa sila pinapayagan sa ganoong pagtitipon. Kaya hanggang panunood na lamang sila. Habang nakatambay si Bato at nanuno ng volleyball, nagulat na lang ito nang maramdamang may tumakip sa kanyang mga mata. Ngunit naamoy nito ang paboritong baby cologne ni Ellen. Kaya nakilala niya agad kung sino ang nasa likod nito na may mabango at malambot na kamay. Ay nako naman Ellen, alam ko na ikaw yan eh. Wika nito. Grabe ka Bato, masyado kang seryoso sa pinapanood mo ah. Hindi mo nga napansin na narito na ako sa likod mo. Nagtatampong wika ni Ellen. Kala mo lang Ellen, dumarating ka pa nga lang eh. Alam ko na, dahil humahalimuyak at sumasabay sa ihip ng hangin ang simpleng bango ng kulon mo. Kunyari, hindi lang kita napansin. Nakangiting pagdadahilan nito upang hindi magtampo si Ellen. Nagtataka si Ellen dahil hindi pa niya nakikita ang buong tropa nung araw na iyon. Sabi naman ni Bato, marahil marami pa itong ginagawa sa kanila. Alam niya namang magpipiesta na kaya abala ang lahat. Napataas kilay naman itong si Ellen sa sinabing iyon ni Bato. Samantalang ito ay patambay-tambay lamang at nanonood lang ng volleyball. Natawa si Bato at sinabing ang lahat ng gawain ay ginawa na niya ng mas maaga upang matapos ang mga ito. May ilang kamag-anak na naroon sa kanila na tumulong sa tiyahing magluto kaya hindi na siya kailangan doon. Saka nagpaalam naman ito sa tiyahin bago umalis. Napatango si Ellen at sinabing gaya din pala sa bahay nila. Maraming kamag-anak ang naroon at tinutulungan ang mama nito. Mga pinsan nga nitong babae sa kwarto na niya nakitulog. Kaya ang sikip at siksikan sa kwarto nung gabing nagdaan. Napailing at natawa na lang si Bato dahil parehas ang sitwasyon nila. Pati nga raw sa sala nila ay may natutulog. Ganyan naman talaga doon kapag patron o piyesta kaya nasanay na sila. Malapit nang magdilim nang ihatid ni Bato si Ellen sa kanila. Habang naglalakad, naitanong ni Ellen kung pupunta ba itong si Bato roon sa sayawan. Napailing ito at sinabing hindi pa naman siya pinapayagan ng tiyahin na pumunta sa ganoong sayawan. Ibinalik din naman niya ang tanong kay Ellen kung pupunta ba ito roon. Tumango ito ngunit malungkot ang mukha. Sinabi nito na hindi na lang siya sasama sa tita niya kung wala si Bato doon. Pero makikiusap daw siya sa tita Lerma niya na isama si Bato. Natawa naman si Bato at sinabing nakakahiya naman yun. Umiling naman si Ellen at sinabing ayos lang yun dahil tuwang-tuwa kay Bato ang tita Lerma nito. Lagi nga nitong tinatanong kay Ellen kung matagal na daw ba sila. Ang nais tukuyin ni Lerma ay kung matagal na silang magkasintahan. Ngunit napapangiti lang si Ellen kapag itinatanong iyon. Pagdating sa bahay nila Ellen, nakita sila ng kanyang tita Lerma. Natuwa naman ito dahil nakikita niya ang kasiyahan sa mukha ng pamangkin. Nagbigay galang ang dalawa kay Lerma at nasabi naman ni Bato na doon rin naman ang daan nito.
ipinasasabi ni Lerma sa kanyang best friend na si Vicky na doon na lang sila magkita sa sayawan. Nasabik din kasi si Lerma sa sayawang probinsya. Tumango lang si Bato at makakarating ang bilin nito. Ngunit bago umalis si Bato, sinabi ni Lerma na sumama rin ito at isasama niya si Ellen. Baka daw kasi magmaktol lang itong si Ellen doon at masira pa ang gabi niya kapag hindi nakita ang Bato niya roon. Napangiti na lang si Ellen. Niyakap nito ang tiyahin at kumindat kay Bato sabay babay. Samantala, sa bahay nila Bato, medyo di naman na gaanong maraming ginagawa. Naiayos na nila Vicky ang ibang lulutuin sa madaling araw at ang iba na may nailuto na. Si Mando na may kainuman ang ilang kamag-anak mula sa ibang baryo. Nang dumating si Bato, agad siyang inutusan ni Vicky na muling mag-igib dahil naubos na ang mga naigib nito nung umaga. Nabanggit ni Bato ang pinasasabi ni Lerma sa kanyang tiyahin. Napaisip naman si Vicky dahil nalimutan na nito ang usapan nilang magkaibigan dahil sa labis na pagkaabala. Subalit tapos naman na at magpapahinga na lang siya. Pinasabihan din nito si Mando na wag nang magdagdag pa ng inumin at ituloy na lang iyon sa sayawan dahil magte-table sila ng kaibigang si Lerma. Mabilis namang nag-igib si Bato at pinuno ang mga lagayan ng tubig. Madami kasing hinugasang plato at kagamitan sa pagluluto. Ang mga bisita ay sa ilog na naligo. Mas maraming tubig doon at marami ring naliligo dahil pupunta ang mga ito ng sayawan. Nagpahinga lang ng kaunti si Bato bago siya maligo. Baka kasi isama ito ng mag-asawa. Mga ilang sandali ang dumaan, nakagayak na sina Vicky at Mando. Si Bato na may malungkot dahil hindi man lang ito niyaya ng mag-asawa. Ang masakit pa nito'y sinabihan pa siyang maiwan sa bahay dahil hindi naman siya pwede sa sayawan. Bilin pa ni Vicky na pakitingnan-tingnan ang ulam baka akyatin ng pusa. Magpapahinga ang mga ibang tiyahin at lola nito dahil napagod sa pag-aayos at pagluluto kaya walang magbabantay sa pagkain. Walang nagawa si Bato kundi ang sundin ang bilin ng tiyahin. Samantala, mga ilang sandali may nagdatingan pang ibang kamag-anak na galing ibang baryo at makikipagsayawan din ang mga ito. Dahil bispiras ng piyesta, nakikain muna ang mga ito bago pumunta ng sayawan. Napakamot na lang si Bato dahil madami na namang hugasan. Talagang hindi na ito makakasama pa. Mga ilang saglit, dumating na sina Lerma at Ellen. Nakangiting sinabi ni Vicky na mabutit ipinaalala nito kay Bato ang usapan nila na magti-table sa sayawan. Nalimutan kasi nito dahil sa dami ng gawain. Tumingin naman si Lerma kay Mando at nagbirong isayaw naman siya nito kahit isang tugtog lang. Sumakay naman si Mando sa biro ni Lerma at sinabing, "Oo naman, ikaw pa Lem." Napairap na lang ng mga mata sina Vicky at Lerma. Nagtaka naman si Ellen nang makita si Bato na nooy naguhugas pa ng pinggan. Lumapit ito at tinanong ang isa kung bakit hindi pa ito nakagayak, saka kung sasama ba ito sa sayawan o hindi. Nakasimangot naman si Bato at hindi nagsasalita habang itinutuloy ang paghuhugas. Tumalikod na lang si Ellen at sumimangot din. Nagmamaktol ito dahil alam niyang hindi makakasama ang irog sa sayawan. Napansin ni Lerma na nakabusangot ang mukha ng pamangkin. Tinanong niya ito kung sasama ba si Bato, ngunit hindi ito kumibo. Nahalata naman ni Lerma ang pagmamaktol ng pamangkin. Oy Vic, ano ka ba? Bakit di mo pinapasama yang si Bato? Tanong ni Lerma habang nakapamaywang ito. Wala kasing magbabantay dito. Yung mga pinsan kong tumulong kanina
nagpapahinga na. Wala akong maaasahan dito upang magbantay sa mga pagkain namin. Paliwanag naman ni Vicky habang nagsusuklay. Ay nako, grabe ka Vic. Wala namang gagalaw dyan. Ayan o, nasa sala ang mga pinsan mo. Matatakot ang mga pusang kakain yan o. Grabe. Nakangiting wika nito at napakindat sa pamangkin. Napatingin naman si Vicky kay Bato na nooy patuloy pa rin sa paghuhugas ng plato. Sige na Vic, arbor ko na yung bato mo. Payagan mo na para di nakabusangot itong Ellen ko. Pakiusap ni Lerma sabay yakap sa pamangkin. Wala siya, grabe ka Lem ha. Parang sa bakong tiyahin ah. Oy Bato, pagkatapos mo dyan, isara mong maigi itong mga bintana at pinto ha. Para walang makapapasok na pusa. Umabol ka na lang sa amin doon ha. Wika ni Vicky habang inaayos ang sapatos. Nag-thumbs up naman si Lerma kay Ellen at sinabing wag na siyang sumimangot. Hintayin na lang nito si Bato at sabay na silang pumunta sa sayawan. Nakangiti namang nagpasalamat si Ellen sa tiyahin at humalik ito. Napangiti si Lerma nang biglang umaliwalas ang mukha ng pamangkin at bumulong ito. Sabi ko sa iyo, akong bahala eh. Natawa si Vicky at sinabing spoiled si Ellen sa tita Lerma nito at siya na naman ang lumalabas na kontrabida. Sinabayan pa ito ng malakas na tawa. Samantala, bago tumulak sa sayawan, nakisuyo si Lem kay Mando at sa pinsan nito na kunin ang beer sa tindahan. Ibinukod na niya iyon dahil mag-iinom sila ng kaibigan. Nagbiro naman si Mando na yung para naman sa kanila. Tugon naman ni Lem, mayroon naman 4 kantos nga lang at sinabayan ng malakas na tawa. Magkaakbay na naglakad ang magkaibigan patungo sa sayawan. Sobrang close talaga ng dalawa. Mukhang natatagalan naman itong si Ellen kay Bato, kaya lumapit ito at nagtanong kung matagal pa ba ito sa ginagawa nito. Nag-alok na rin ito ng tulong upang matapos na itong si Bato at makapagayak na. Ngunit sinabi nitong saglit na lang po ito mahal. Namula naman ang pisngi ng isa at napangiti sabay hawi ng buhok nito. Pagkatapos ng ginagawa ni Bato, nagmamadali na itong magpalit ng damit na kanyang inihanda bago pa man dumating sila Ellen. Isinarang maigi ni Bato ang mga bintana at pinto gaya ng bili ng tiyahin nito. Sa labas ng bahay ay medyo madilim at halos wala ng tao dahil naroon na ang karamihan sa sayawan. Tumingin-tingin sa paligid si Ellen sabay hawak sa pisngi ni Bato at hinagkan ito sa labi. Mariin iyon at nagkasipsipan ng laway si Ellen at Bato. Hindi na nakakibo pa si Bato dahil mabango at masarap ang laway ng isa. Tumulak na ang dalawa patungong sayawan. Habang naglalakad, napapasulyap si Bato kay Ellen. Napahanga ito dahil ang lakas nito sa tita Lerma niya at kayang mapapayag ang tiyang Vicky nito. Napangiti si Ellen at sinabing talagang mabait si tita Lerma niya. Ito rin ang tagapagtanggol niya doon sa dalawa pa niyang tiyahin. Dagdag pa ni Ellen, close talaga sila ng tita Lerma niya. Hindi na kasi ito nag-asawa. May minsan pangang ipinakiusap siya sa mama nito na doon na lang muna ito sa kanila. Baby pa lang daw siya noon, gusto na siyang kunin ng tita Lerma niya. Napangiti naman si Bato sa kwento nito. Saglit na inakbayan ni Bato si Ellen at sinabing spoiled pala talaga ito sa tita Lerma nito. Sumingkit naman ang mga mata ni Ellen at kinurot si Bato sa tagiliran. Pagdating sa sayawan, tinanap nila ang lamesa ng kanilang mga tita. Halos di magkamayaw ang mga tao roon sa dami ng bisitang mula pa sa ibang baryo. Sina Mando at Vicky ay masaya nang nagsasayaw.
Si Lerma naman ay isinayaw ng kakilala nito na taga roon sa barangay nila. Ang pinsan naman ni Mando na si Boy ang bantay ng lamesa. Nagtatagay itong mag-isa at ayaw sumayaw. Sa lakas ng tugtog, halos hindi magkarinigan si Ellen at Bato. Kaya inilalapit na lang ni Bato ang kanyang bibig sa tainga ni Ellen. Oh, nandito na pala kayo, Ellen, Bato. May soft drink dyan at tsirya. Oh, Ellen, kunin mo na lang yan. Bigyan mo si Bato, ha? Utos ni Lerma sa pamangkin. Kinabig naman ni Lerma ang pamangkin at may ibinulong ito. Napangiti si Ellen at sumulyap kay Bato. Ang mag-asawa na may tapos ng sumayaw, kaya lumapit na ito sa lamesa. Hoy man, hanggang ngayon ba ako pa rin ang magyayaya sa'yo para isayaw ako? Biro ni Lerma dito, sabay siko kay Vicky. Oo nga naman, Mando. Isayaw muna ng modern dance si Lerma, oh. Natatawang sakay na biro ni Vicky habang itinatagay ang beer sa baso. Natawa na lang si Mando, wala siyang magawa, pinagtutulungan siya ng mag-best friend. Bumulong naman si Bato kay Ellen kung anong ibinulong sa kanya ng tita Lerma nito. Sumagot naman si Ellen na wala daw yon. Sinabihan lang siya ng tiyahin na yayain niya si Batong isayaw siya kapag sweet dance na. Umirap naman ang mga mata ni Ellen dahil siya pa raw ang magyayaya. Natawa naman si Bato sa sinabing iyon. Sumungit ang mga mata ni Ellen at sinabi niya kay Bato na ayaw ba siyang kasayaw nito. Napangiti ito at sinabing hindi naman sa ayaw, kaso hindi pa sila nababagay sa ganyan. Kaya nga ayaw pa siyang payagan ni Vicky na sumama. Saka hindi naman din siya marunong ng sayaw na iyon, kaya manonood na lang sila. Bakit daw hindi na lang nila subukan? Giit ni Ellen at biglang bumusangot ang mukha. Mga ilang sandali pa'y tumugtog ng sweet music, Here I Am by Air Supply. Tumayo si Mando at isinayaw ang asawa. Ang sweet ng pagsasayaw nila. Si Lerma naman ay isinayaw ng isang kaibigan niya. Bato, ang sweet nila magsayaw, no? Pag binata't dalaga na tayo, isasayaw mo rin ba ako dyan? Bulong ni Ellen na may kaunting pagtatampo. Oo naman, Ellen. Kasi sigurado na ako sa panahon na yon. Pwede na tayo dyan. Saka ang aking Ellen lang ang isasayaw ko buong gabi. Kinilig naman si Ellen at napawi ang tampo nito sa narinig. Matapos ang isang tugtog, umupo na si Lerma. Hinalabit nito si Ellen at muling bumulong. Ngumiti at tumangulang ito. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtog ng sweet music. Halos 3 tugtog kasi iyon bago mag-dance for all. Lumapit si Lerma kay Bato at tumabi. Bumulong ito kung pwede ba niyang isayaw ang tita Lerma nito. Umiling si Bato dahil hindi raw siya marunong at nahihiya siya. Napailing si Lerma. Itinuro nito kay Bato ang mga taong nagsasayaw ng sweet dance at sinabing ganyan lang ang pagsasayaw. Nakatayo sa gitna pero may kaunting pagsabay sa tugtog. Hinawakan ni Lerma sa kamay si Bato at hinila sa gitna at sinabing siya na ang bahala. Kahit nahihiya, napilitan na lang itong sumama. Dahil matangkad si Bato kaya di halatang bata pa ito at binata na ring tingnan. Inilagay ni Lem ang kamay ni Bato sa kanyang baywang at pinahawak doon. Wika nito'y sabayan nila ang tugtog na parang dumuduyan lang. Sumunod naman si Bato ngunit naramdaman ni Lerma na tila nanginginig ito. Kaya sinabi niyang relax lang at huwag manginig. Sayaw lang ito. Nang makuha na ni Bato ang tiempo, natuwa si Lerma at sinabi niyang hindi ba madali lang at ang gandang sumayaw sa saliw ng malumanay na tugtog. Kaya daw nagsasayaw ng ganon kasi gusto ng lalaki makilala at makausap ang babae. Sabi naman ni Bato parang ang hirap dahil nagsisigawan na.
napangiti si Lerma at sinabing ilapit ang bibig nito sa tainga ng kasayaw upang magkarinigan sila. Gaya ng ginagawa ni Lerma, inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Bato at sasayaw lang sila ng mabagal. Alexander, ingatan mo si Elena ha. Mahal ka nun at inspirasyon ka niya sa pag-aaral. Kaya wag mo siyang sasaktan ha. Lagot ka kay Tita Lerma mo. Hihihi. Nakangiting bulong ni Lerma. Opo Tita Lerma, iingatan at aalagaan ko po si Ellen. Hindi ko lang po maipapangako na hindi ko siya masasaktan, tita. Subalit pipilitin ko pong hindi mangyari ang ganoon. Ang siya'y aking masaktan. Salamat Alexander kung ganon. Ang gwapo mo talaga, Bato. Lalo't kung ganitong malapitan. Nakikita ko sa'yo si Man, ang tiyuhin mo noong kabataan pa namin. Ang tangos kasi ng ilong nun parang heto. Yumakap naman ng mahigpit si Lerma nang malapit nang matapos ang tugtog. Hindi niya ito binitawan hanggang magsimula ang pangatlong tugtog. Right here waiting for you ang tugtog. May sinenyasan si Lerma at nang bumitiw ito ay nasa likod na ni Bato si Ellen. Bato, gaya ng sinabi mo kanina ha, aalagaan mo ang Ellen natin. Isayaw mo siya ng may puso at mag-usap kayo. Sumayaw kayo ng mabagal. Hinawakan niya ang kamay ni Ellen at inilagay sa kaliwang kamay ni Bato. Nanginginig namang dumantay ang kanang kamay nito sa baling kinitang baywang ni Ellen. Nakatitig lang si Ellen at hindi nagsasalita. Maging ito ay hindi alam ang gagawin. Inilapit ni Bato ang kanyang bibig sa tainga ni Ellen at ibinulong nito ang bilin ni Lerma na alagaan niya ito. Ngumiti lang si Ellen at humilig sa balikat ni Bato. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag sinasayaw ka ng mahal mo sa tugtog na ito. Masaya ako, Bato. Ito ang unang gabi at unang sayaw mo sa akin, Bato. Salamat. Bulong ni Ellen habang may ngiti sa mga labi. Parang mga binata't dalaga na ang dalawa ng mga oras na iyon. Tila walang ibang tao sa paligid at wari pag-aari nila ang sayawang iyon. Nag-uumapaw ang galak sa mga puso ng dalawa ng mga sandaling iyon dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na naisayaw ang isa't isa. Ang unang sayaw ni Alexander Bato Aguinaldo sa kanyang Maria Elena Ellen Santiago. Habang nakailig si Ellen sa balikat ni Bato, bumulong ito. Bato, hinigog na ako ikaw. Salamat Ellen sa pagmamahal mo. Hinigugma ko liwat ikaw, Ellen. Lumapit si Lerma sa DJ ng mobile at nag-request ng isa pang sweet music. Sa aking mundo, ikaw at ako. Sung by Marlo. Masayang pinagmasdan ni Lerma ang dalawang magsing-irog sa gitna na sila lang dalawa ang naroon. Nakangiti namang nakatingin ang mag-asawang Mando at Vicky. Kilig na kilig naman itong si Vicky dahil may naalala ito noong kabataan pa nila ni Lerma. Samantala, pagkalipas ng ilang oras, nalasing na si Vicky at Lerma kaya nagkayayaan ng umuwi. Habang naglalakad, nagawa nitong magbiruan sa daan. Sinabi ni Vicky na pinagtripan nito ang dalawang bata. Natawa naman si Lerma sa biro na iyon. Nailabas nila ang kwento tungkol sa sayawan noong mga dalagita pa sila. Pareha silang nag-aasam na isayaw nitong si Mando. Pero hindi daw sila pinapansin kasi nga mga sipunin pa sila noon. Humagalpak naman ng tawa si Lerma sa nabanggit na sipunin sila noon. Pero bawi naman daw nung nagdalaga na sila. Naglaway na si Mando sa dalawa. Napapangiti na lang si Mando sa bulgarang usapan ng dalawa habang naglalakad. Makukulit na ang mga ito
kaya nahihirapan na si Ellen at Bato kaalalay sa mga tiyahin. Naunang nakauwi sina Lerma at Ellen. Nagbabay ito kay Bato sabay kindat. Pagdating ng dalawa sa bahay, plakda ang mga ito. Gising na ang ibang tao roon at nagsisimula ng magluto. Marami rin kasi ang handa nila Mando. Pinaghandaan kasi nila ito. Nagkatay sila ng isang malaking baboy para sa piyestang iyon at pagdating ng bukas, dagsaan na ang mga bisita. Si Bato na may ninamnam ang unang sayaw kay Ellen. Maging si Ellen ay ganoon din. Natulog ang mga ito na may ngiti sa mga labi. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.